Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee at narito na Ka-Coffee ang ilang political updates ngayong araw po ng linggo na. Actually, madaling araw na po ng linggo, no? Itong si Digong, sinisisi na naman si PBBM dito. Sinisisi na naman po ang Malacanang. Pag sinabi mo kasing Malacanang, sino ba yung nasa Malacanang? Edi si PBBM. Sinisisi niya na Malacanang daw po ang may utos dito sa mga pinaggagawa ni Trillanes. Kasi nagkaeditan sila dyan sa Quadcom hearing Si Trillanes palaban ito Ngayon, Malacanang sponsor daw po yan si Trillanes. Ano ba to si Digong? May mga ibintang lang kay PBBM, may mga ibintang lang sa Malacanang, kung ano-ano na lang ang sasabihin. Ano to? Joke na naman ito? Ano na naman ang nakita ninyo? May mga ebidensya na naman kayo na itong si Trillanes daw po Malacanang sponsored. Sinusuhulan ng Malacanang. Magkano kaya ang suhol kay Trillanes? Sa tingin nyo, masusuhulan ng Malacanang si Trillanes? O hindi nyo kasi tinuturing na kalaban si Trillanes at tinuturing nyo na kalaban si PBBM? Kaya kung anong gagawin ni Trillanes, gusto nyo i-attribute na utos siya ng Malacanang. Kasi bakit nga naman mag-stoop down sa level ni Digong itong sa level ni Trillanes itong si Digong. So syempre kailangan ba isipin sila na mas mataas kay Trillanes. At ito ibibintang nila kay PBBM yan. Headline ng Politico.com yan. Kung hindi nyo pa nababasa yan Ka-Coffee, bago lang ito. Itong post ng Politico.com. Si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos, quote and quote. Talaga ba? Lahat ng kaaway nila, ibig sabihin si Marcos ang may kagagawan. Lahat yan, Malacanang may kagagawan. Sinusuhulan ng Malacanang. Ganun ba yon? Former President Rodrigo Duterte suspects. Yan na naman kayo Mahilig kayo sa tamang hinala Suspetsa ninyo Pag nako-corner kayo, magsususpetsa kayo. Magbibintang kayo ng kung ano-ano. Former President Rodrigo Duterte suspects that Malacanang is backing former Senator Antonio Trillanes IV in the latest attacks against him. Bakit kaya gagawin ni PBBM yon? Sa tingin nyo, anong motibo ni PBBM? Bakit kinakailangan niya pang i-hire itong si Trillanes? Kinakailangan niya pang bayaran o suhulan itong si Trillanes para atakihin ang mga Duterte? Gagawin pa ba ni PBBM yan? Presidente na siya Nasaan ba kayo ngayon? Diba? Ipatiklop na nga yung kampo ninyo Gagawin pa ba ni PBBM yan? Vice President lang si Inday Si PBBM Presidente. Magpapa-apekto pa ba siya dyan? Ang dami nyo na nga sinabi dyan Sinabi nyo na bangag, sinabi nyo na ng kung ano-ano, pinatulan ba kayo? Nagsalita lang paminsan-minsan pero hindi na nasundan yung mga statement na yan. Bakit pa kayo papatulan? Anong mapapala ni PBBM dyan sa inyo? Hindi ba? Bago pa naging presidente si PBBM dyan, mainit na yung si Trillanes sa mga Duterte. Diba? Panahon pa lang ni Digong. Si Digong pa lang ang presidente. Si Trillanes, painit na talaga sa kampo nila. Kailan lang naupo si PBBM? 2022 lang. Tapos ngayon, kasalanan na yan ng mga Marcoses. Kasalanan na ng Malacanang yan. Hindi naman nagbabago ng tingin si Trillanes, ganoon pa rin Kung ano yung trato niya kay Digong, nung presidente si Digong at hindi pa presidente si PBBM, ganoon pa rin ngayon. Wala namang nagbabago. So bakit ngayon? Dahil nakapwesto si PBBM ang nag-i-sponsor dito kay Trillanes. Duterte claimed that cash-strapped, ganyan niya ilarawan si Trillanes, isa daw po itong cash-strapped Trillanes would not act without any support, suggesting his connection to President Ferdinand Marcos Sr. Yun nga hindi pa nga presidente si PBBM noon ginagawa na ni Trillanes yan Bakit ngayon nyo pa sasabihin? Sana noon pa. Sponsored na ni Marcos yan, di ba? The former leader raised his suspicions about Malacanang sponsored Trillanes during a phone call with his friend attorney Salvador Panelo. Nagpapakalat na naman sila ng kung ano-ano dyan sa pamamagitan ni Panelo. Bakit hindi nyo na lang kasi sagutin yung mga tanong sa inyo dyan sa Quadcom? Di ba? Kung ano yung mga aligasyon ni Trillanes, yung salapi na yan, yung bilyon-bilyon na salapi na yan na pumasok sa bank account ni Digong, edi patunayan ninyo na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Hindi yung mag-iisip kayo ng kung ano-ano na yan po ay Malacanang sponsored, etc., etc.
Doon kayo sa issue. Stick kayo doon sa issue. Ano yung issue ni Trillanes? Ang aligasyon ni Trillanes, bilyones po ang perang pumasok sa bank account ni Duterte at ng mga Duterte, hindi lang si Digong eh. So pasinungalingan ninyo yan. Di kampihan kayo ng tao, di ba? Magmumukhang tanga si Trillanes dyan kapag naipakita ninyo yung mga transactions na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Ba tayo kasi pumirma ng bank waiver ni Digong para makita yung kanyang mga bank transactions. Ito lang, dahil ayaw niyang pumirma, isipin ng tao, mukhang totoo nga itong pinagsasasabi ni Trillanes Mukhang totoo ngang nakinabang itong si Digong sa Pogo, mukhang nakinabang ito sa Tukhang, o kung ano pa man. Kasi ayaw niyang pasinungalingan yan eh. Medyo mahaba-haba itong article na to ka-coffee. Basahin natin. Itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsor yan. Hindi yan gagalaw yan ng ganoon ng walang pera, sabi ni Digong. Duterte admitted he is baffled why Palace was moving against him, saying he has not attacked Marcos lately. Tinan mo ito. Si Digong kasi hindi siya conscious sa mga pinagsasasabi niya. Sabihin mo ba naman niya na bakit mo ko atakihin? Bakit ako bibirahin ng Malacanang? Hindi ko naman sila binibira ngayon eh. Nakalimutan niya na ba yung mga pinaggagawa niya? if ever man nagaganti itong Malacanang, baka nakakalimutan na ni Digong yung mga pinagsasabi niyang masasama against the Marcoses, against PBBM. Bakit daw siya? Nagtataka siya, bakit binibira siya? Hindi niya naman daw inaaway ang mga Marcoses lately. Talaga ba? Nagtataka ako, bakit ang Malacanang ginagawa? Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente, pero alam ko si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. Tingnan mo, makakalimutan na talaga to si Digong. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Ano sinabi niyang bangag sa mga maisog rally? Ano sinabi niyang weak leader si PBBM? Ano sinabi niya na hihiwalay na lang itong Mindanao? O kung hindi ba siya directly yung nagsabi yung kanyang mga kakampi? Ano yung sinabi niya ng mga tao mag-aaklas laban sa kanya? Hindi ba mga pag-atake yun? Nagtataka daw si Digong. Nagtataka pa siya niyan Makakalimutan na kasi ito si Digong kaya hindi niya na matandaan siguro yung mga pinagsasasabi niya. And isa pa, hindi niya na kasi ma-recognize alin yung totoong sinabi niya at alin ang joke. Kasi mismo yung mga kakampi niya nalilito na, totoo ba itong sinabi ni Digong o joke lang yan? Kasi ginagawa nilang katatawanan yung mga seryosong bagay Kaya tingnan mo sila. Nasaan sila ngayon? Parang nasa kangkungan na itong mga to gulo-gulo na. Wala nang direksyon. Given such political scenario, the 79-year-old Duterte said he is now compelled to pursue his mayoral bid in Davao City in the 2025 elections. Kita mo na? Bawi na naman. Sabi niya, wala na, retired na ako. Diba? Na-vlog pa natin yan Last week lang yan Sa kanyang interview, sa kanyang press conference, sabi niya, hindi na talaga siya babalik dyan. Kahit iba na ang humawak, kahit hindi na Duterte ang humawak sa Davao, hindi na siya babalik dyan. Ito, bawi na naman yan. Kailangan ko ng leverage kasi pag hindi, kawawa ka, magmumukha kang tanga, sabi niya. At kinakailangan niyang manalo sa pagka-mayor. Samantalang last week, ayaw niya na, pagod na raw siya. Diba? Sobrang makakalimutan na ni Digong. Kaya nagiging inconsistent siya sa mga pinagsasasabi niya. Hindi mo na alam kung alin ang totoo, alin ang paniniwalaan mo sa sinasabi niya. He previously had second thoughts about his poll bid, expressing desire to step away from public service after more than 3 decades in elected office. He added that Davao City does not need another Duterte as mayor. Yes, yan ang sinabi niya. Maraming ibang mas bata-bata sa tingin ninyo. Kung ikaw taga Davao, 79 years old na yan, hirap nang makalakad, hirap nang makapagsalita. Sa tingin mo, mas maibibigay niya yung best service niya sa taong bayan? O baka naman mas may option pa, di ba? Try nyo naman yung iba. Baka mas makatulong itong mga Nograles, si Carlo Nograles. Baka mas makatulong dyan sa inyo sa Davao. Mas umasenso pa itong Davao under the new leadership. Di ba? Try nyo naman yung iba. Earlier, Duterte told Panelo about his plans to sue Trillanes over the defamatory statements hurled against him and his family. He dismissed Trillanes' claim that drug money flowed into his bank accounts as pure lies. O sige, hintayin natin yan. Totoo ba yung pagsasampa ng kaso na yan?
O baka bukas makalawa, nakalimutan na naman yung kaso na yan. Hindi na isampa yung kaso na yan. Kasinungalingan daw yan. Yung mga drug money daw na pumasok sa kanyang bank account, kasinungalingan yan. Madali lang magsabi na hindi totoo yan. Pero kailangan mo magpakita ng proof. May proof si May proof si Trillanes. May bank statement siya. May mga bank record siya na may bilyones na pera na pumasok sa mga bank account. Saan galing yan? Sa sahod niya bilang mayor. Imposible naman ganyan kalaki. Sa sahod niya bilang presidente, imposibleng ganyan kalaki yan. Billions of pesos, ganyan kalaki yan. So, pasinungalingan niya yan. Pakita niya yung bank account na yan. Yung transaction sa banko na yan. Hindi pahiyang-pahiya si Trillanes dyan. Kung makakapaglabas siya ng records na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Di tapos na lahat. Kakampi na tuloy sa kanya lahat. Yung mga supporters ni Trillanes, mawawala yan kay Trillanes. Kasi napasinungalingan na ni Digong Napakita niya na hindi totoo yung mga pinagsasasabi ni Trillanes. Di panalo agad siya dyan. Easy win yan, ka-coffee. Pumirma na siya ng bank waiver. Makita dyan sa statement na yan. May mga petsa naman yan yung pinapakita ni Trillanes at may exact figure tingnan dyan sa bank statement na yan kung totoong pumasok yan. Diba? Pahiyang-pahiya si Trillanes dyan. Ang problema, kung hindi maglalabas ng bank statement o hindi ipipirma ng waiver itong si Digong, iisipin ng tao talaga na totoo yung sinasabi ni Trillanes. Kasi ayaw niyang pasinungalingan O baka naman kasi totoo. Mga DDS kinakabahan tuloy mga DDS Billions of pesos pumasok. Saan galing yan? Sa mga Chinese. The two politicos had a tense face-off at the House Quad Committee hearing on the war on drugs. Duterte blew his top and nearly threw the mic at Trillanes over allegations he accepted money from drug lords. Totoo kaya yan? Naku, medyo marami-raming statement na ito, ka-coffee. Si Garma din, di ba? Si Garma, nilalaglag na rin sila Hindi kaya totoo itong mga to? Ayan. Hanggat hindi kayo nagpapakita ng bank waiver, ang iisipin namin totoo yan. Ang isa na ako dyan, ka-coffee. Isipin ko, totoo yung mga pumasok na yan, na billions of pesos na yan sa bank account ng mga Duterte. Pasinungalingan ninyo. Pakita kayo ng bank waiver. Madali lang naman yan Pero wala kayo ng bank waiver, Congress na mag-ayos dyan. Sila na bahala dyan sa coordination sa mga bangko. Basta lagdaan lang ni Digong yan. Malalaman natin ang totoo dyan kung ipapakita ni Digong. Pero kung hindi, syempre isipin namin totoo yan. Mga DDS, ikaw, anong nasa isip mo? Maniniwala ka ba sa sinasabi ni Digong na kasinungalingan lang lahat yan? Nasaan ang proof? Nasaan ang patunay? Di ba? Siya, ikaw ka-coffee, anong say mo dyan? Sige, comment mo ang iyong opinion, ang iyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo at hindi pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo ay updated sa ating mga bagong upload. Siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!